Sa punto pong ito, dako po muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Bago magsimula ang klase, isang guro po ang tumayo sa harap ng kanyang mga estudyante habang hawak ang 1,000 peso bill. Sabi po niya sa kanyang mga estudyante, "Sinong may gusto ng 1,000? Taas ang kamay." Tataas ng kamay yung mga nasa technical department namin. Siyempre, sino ba naman ang may ayaw ng 1,000? Kahit ako gusto ko din, no? Lahat po ng kanyang mga estudyante ay nagtaas ng kamay. At lahat ay nais mabigyan ng 1,000 peso bill. Matapos po ito ay nilukot naman ng guro sa kanyang mga kamay ang 1,000 peso bill. Ipinakita niya ulit ito sa mga bata at muling nagtanong, "Sino ang may gusto ng 1,000 peso bill? Taas ang kamay." Ayan, nanatili pa rin nakataas ang kamay ng lahat ng kanyang mga mag-aaral. Sunod namang ginawa ng guro ay nilaglag niya sa sahig ang lukot-lukot na 1,000 at saka tinapak-tapakan at saka pinulot muli. O ito yung mga taga-technical department namin. Lukot-lukot na tinapak-tapakan pa yung 1,000 piso. O, tinanong niya muli, ito yung teacher, tinanong niya muli ang kanyang mga estudyante, "Sino sa inyo ang gusto pa rin ng 1,000 peso bill na ito?" Ay, ayaw na ni JJ. Ayan na. Gaya po kanina, nananatiling nakataas ang kamay ng kanyang mga mag-aaral. Kahit na po nilukot-lukot na, tinapaktapakan yung 1,000 peso bill, gusto pa rin ng mga mag-aaral. Matapos po ito ay nagsalita ang guro. "Sana nakuha ninyo ang aral na nais kong ipaalam sa inyo. Sa kabila ng ginawa ko sa perang ito, nilukot ko na at tinapakan ko pa, lahat kayo ay nais pa rin itong matanggap. Dahil sa kabila ng itsura nito, nananatili pa rin ang value nito. Nananatili pa rin itong 1,000 piso. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Ayan, sa buhay po natin, samot-saring pagsubok yung darating, yung kakaharapin natin. May mga pagkakataon na madadapa tayo, masusugatan, mabibigo sa mga gusto nating mangyari po sa ating buhay. Pero sa kabila po nito, hindi po dapat bababa yung pagpapahalaga po natin sa ating mga sarili. Wala pong pagsubok ang magpapababa sa worth natin bilang isang tao. Kahit tayo'y makailang ulit na mabigo, hindi po ibig sabihin na wala na tayong halaga. Yun yan, sinasabi natin, yung mga pagsubok, parte po talaga yan ng buhay. Yan po yung magpapatatag at lalo pang magpapalakas sa atin. Na ibig sabihin, pag pinagdaanan natin yung mga pagsubok na ito, sa halip na isipin natin na bababa yung ating halaga, mas lalo pang tataas yung ating halaga dahil mas lalo nating madidiscover yung lakas natin at yung ating kakayahan. Sabi nga, man is the highest form of God's creation. Kaya wala pong dapat maging rason para maliit tayo sa ating mga sarili. Dahil para po sa mata ng Diyos, tayo po ang pinakamataas sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5 verse 29 to 30, "After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church, for we are the members of His body." So lagi po nating tatandaan, mahalaga po tayo. Kahit anong pinagdadaanan mo, hindi po nababawasan ang halaga mo dahil ikaw ay bahagi ni Kristo at minamahal niya ng lubos. So yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.